So ayun po, no? What's up sa inyo mga tanghali, hapon, gabi, kung anong oras nyo man ito napapanood mga pangat. At syempre ngayon mga pangat ay December na mga pangat. At good morning, bless sa lahat ng mga sumusuporta dyan mga pat. At sa mga hindi sumusuporta, good morning, bless pa rin sa inyo lahat dyan. Good vibes pa rin tayo dyan. Syempre, ngayon siya nga pala mga pangat. Nakapansin nyo, nakaganto tayo mga pangat na UAE flag mga pangat yan. Syempre mga pangat, today is National Day. Yan mga pangat, syempre sa lahat ng mga Emirati dyan. May nanonood ba sa ating mga Emirati? Wala naman ha. So sa mga may asawang Emirati mga pangat, o sa may mga kakilala, o sa may mga among Emirati, shoutout sa inyo. Syempre, Happy National Day sa buong UAE yan mga pangat. Syempre, bakit tayo biglang napablog mga pangat? Kasi marami tayong nababasa mga comment, maraming naguguluhan mga pangat dun sa visa amnesty program dito sa UAE. Bibigyan natin ng konting liwanag ulit regarding sa cancellation, regarding sa visit visa, regarding sa A2A, regarding sa B2B, at regarding sa sino bang pwedeng mag-avail ng amnesty scheme, no, program ng UAE nga ngayong taon o bago matapos tong taon na tong 2024. So, didiscuss natin yan mamaya-maya. Labas muna tayo, samahan nyo muna. Yan na naman. Baka sabihin nyo na naman, marami na naman akong pasikasikali. Sana walang magreklamo na maraming paligoy-ligoy. At kasi si Alvin nagsabi sa akin kagabi, may nabili siyang magandang pangmasahe. So maganda siyang iuwi sa Pilipinas. So samahan niyo ako. Sagip lang yung mga pangat. At maganda itong mga pangat. Malay niyo magustuhan niyo rin. Bumili rin kayo, di ba? Tayong mga OFW mga pangat. Pagpunta po sa trabaho di ba? Try natin kung makakabili tayo ba? Siyempre, wala tayong tagamasahe. O di, meron tayong bibiling pangmasahe. Kaya magagalit ha. Baka sabihin niyo naman, marami naman pasikal. Mabilis lang ito, tara. Eto mga pangat oh. Ito. Daming design, no? Diba? Try natin. So mga pangat, di siya nakasell yung pang massage. Dito tayo mga pangat, you know. Sa panglinis ng balahibo sa ilong. Tapos meron na siyang pang shade. So nakasell siya. Mamimili tayo mga pangat kasi. So ito na mga napili ko mga pangat. Xenon ang tatak, Xenon 3-in-1 siya. Pwede siya sa ulo, sa bigote, sa ilong natin. Yan. Marami siyang choices mga pangat no? Sobrang daming brand. Pero ito na yung napili ko. May 24, may 30 dirhams, at saka may 34 dirhams. So ito na lang, 30. Tara, let's go. Sa mga part, dito natin. Ako nagpa-plastic kasi 50 pills din. Sayang din yung 50 pills. Nagdagan mo ng 50 pills pang China. Tayong peso mga pangat, pero para gusto kong kumain. So yung mga pangat, dito tayo sa Al-Mutina banda. Medyo tahimik. Nasa likod lang tayo mga pangat na ngayon. Nasa likod lang tayo mga pangat ng Al-Madina Market ha. Hahanap tayo ng pes dito. You know, di ba? Walang katao-tao. Walang mga dumadaan-daan. Yeah. Stranger tayo, stranger. So yung mga pangat, ito ay nakakuha tayo ng pesto. Medyo tahimik siya dito mga pangat. Kaya yun, dito lang tayo mag-ututang dila. Habang natin ating order natin, basa tayo ng mga comment. Yung mga nababasa tayong comment no, na medyo naguguluhan pa rin regarding sa A2A, B2B, cancellation, tourist visa, absconding, no? Marami pang iba no, na mga visa issue na kinakaharap ng ating mga kababayan na hindi nila masyadong naiintindihan. At ang problema mga pangat, may mga nagko-comment sa imbis na makatulong sa mga taong nalilito o hindi naliliwanagan sa issue, mas nakakagulo pa sila. Gaya yung nabasa ko mga pangat, huwag kang maniniwala sa vlog na ito, wala yang alam. Pag may visa ka, walang problema, lalo na galing ka sa Saudi. Malamang hindi ito nanood ang buong vlog o buong video natin, yung content na yan. Kasi wala tayong binanggit doon na bawal mag-cross country sa panahon ngayon sa UAE. At wala tayong binanggit na hindi na pwedeng mag-cross country sa UAE. Wala tayong binanggit na gano'n mga pangat. Kaya nasabi ko lang sa kanya, haha. Ito pa mga pangat, you should separate your reaction to your basher to the main purpose of this video. I subscribe at 7, kumaga yung oras mga pangat, 7:55, and unsubscribe
at 8:31. Ayun yung mga time rate ng mga pangat kung saan siya nag-subscribe at nag-unsubscribe. Nakatawa lang ako mga pangat. Kaya ako binabanggit kasi, siyempre gusto kong ipaalam, no, mga pangat, na may mga ganong reaction, no. So anyway, kung nag-unsubscribe kayo, okay lang, no? Walang problema mga pangat. Yung mga hindi naman talaga legit sumusuporta, no, sa ating channel, walang problema na mag-unsubscribe. Walang problema yun. Ang layunin ng channel na ito mga pangat is to spread good vibes and then informatives doon sa mga totoong nangangailangan at totoong sumusuporta at totoong nag-i-enjoy at totoong mga naniniwala, no, sa ating channel. Ngayon, kung hindi kayo komportable o hindi nyo gusto yung ating mga content, walang problema mga pangat. I really accepted, ma. At ito pa mga pangat, 25 years na ako dito sa Dubai, pero ang batas dito ay pabago-bago. 1 month lang, iba na naman. Pinapatod at basta hindi ko mag-gets yung sinabi niya dito. Saka business yan ng mga travel agency, kaya hindi totoo yan kasi hindi tayo sure sa mga sinasabi natin. Siguro sir, madam, kung sino ka man, medyo basa-basa din, no, ng mga update dito sa UAE. Kung mga pangat, payo ko lang mga pangat sa mga kababayan natin na mga nasa ibang bansa, kung saan ka man bansa na naroroon, maging aware doon sa mga rules, sa mga pagbabago ng batas. Kasi mga pangat, responsibility natin na malaman mga pangat kung ano man ang mga nangyayari sa bansa kung saan tayo naroroon. Hindi natin alam, may guerra na pala, hindi natin alam, kasalakayan na pala ng ibang bansa yung bansa kung nasaan kayo naroroon, hindi nyo pa alam. Hindi kayo aware. You should aware, man. Kasi mahirap. Gaya na sinasabi nito ni Sen o ni Madam, September 1 pa nangyari yung amnesty scheme, no? Matagal na, September na, extend na nga lang eh. Ang dami mong paikot-ikot. So, kasi nga ang content natin mga pangat is buhay sa Dubai. So, kaya ginagawa ko yung mga paikot-ikot na yan. Kasi gusto kong ipaalam sa buong mundo, sa Pilipinas mga pangat, ano yung nangyayari doon sa mga kababayan natin sa UAE, no, mga pangat. Kasi karamihan mga pangat, pag nag-post lang sa Facebook ng kumakain ng kung ano-ano or nakasuot ng ganito, akala nila mga pangat is mayabang na or marami ng pera. Hindi lang mga pangat, yun lang yung paraan para ma-release nila mga pangat yung stress, yung pagod, yung puyat nila sa trabaho. Kaya kung nagbablog ako man ng paikot-ikot dito, pinapakita ko lang yung mga pangat kung ano talaga yung nangyayari, i-reality ng mga pangat ng buhay dito, kung ano yung mga kinakain, kung napupuyat ba, kung saan nakatira, yung tirahan, lahat yan mga pangat, yung paligid, no? So kasama yan mga pangat. So kung hindi ko interesado sa mga ganon, yung mga hindi interesado, pwede kayong mag-leave o umalis sa channel na to. Malayo kayo mga pangat. So kaya ngayon, marami naman akong paikot-ikot, no? Yun lang naman, no? Gusto ko lang i-clear bago natin puntahan yung topic natin mga pangat. Ito na mga pangat. May nagtanong kasi mga pangat sa comment section natin. Sabi ni Nuevoj Talbaro, tama ba? Sabi niya, paano po pag galing Saudi? Mag-host country po ako, mahigpit po ba ngayon? Sabi naman ni Ace Ride, sabi niya, hindi basta may visa ka, makakapasok ka ng UAE. So yun ang tama mga pangat. Hindi totoo kung mayroon kayong marinig na bawal ang cross country sa UAE. Talagang hindi totoo yun. Kung mapapansin nyo sa content natin, sa vlog natin o sa buong video, ang pinag-uusapan natin ito mga pangat is yung visa na na-expire na. Ibig sabihin, inside the UAE, not outside the UAE. Yun ang clear, no mga pangat. O pasensya na kung hindi, sa mga hindi nakapanood, no, sa mga hindi nakaintindi pala o na hindi naiintindihan ang Tagalog. Pasensya na. So ang ibig sabihin doon mga pangat, inside the UAE lang yung mga nagka-problema sa kanilang mga visa, kagaya ng absconding case, yung mga expire na yung visa, like tourist visa, visit visa, or residence visa, at saka yung mga ipinanganak dito, yun nga, nabanggit ko na yun sa unang content natin. Eh, doon lang nakapalob yung mga pangat nun. Pero yung mga cross country, pwede kayo ba mga pangat? Pwede. Kung anumang bansa kayo, basta papasok. Pero yung palabas kayo ng UAE na nagka-problema kayo sa visa, galing Pinas, papasok, no? Ipapasok ng UAE, ayun yung mga problema. Maliwanag tayo dun ha, pwede ang cross country mga pangat, pwede. Mga pangat, ang lakas ng hangin sa totoo lang. Ito mga pangat, magandang tanong ito mga pangat. Si Dealam, basta yun na yun, hindi ko maintindihan. Shoutout sa iyo boss o madam o sir kung sino ka man. Sabi niya, ang visit visa ba pwede dyan sa Dubai? Bali gusto namin kuhanan ng visit visa yung kapatid naming lalaki. At kung dito siya sa Dubai at ma-expired na siya, pwede ba siya ma-exit sa ibang bansa like
Oman, tapos babalik siya dito sa Dubai. Yung regarding dun mga pat sa pag-exit na yan, no, mga okay, liwanagin lang natin yan mga pangat. In this moment, sa mga panahon na to, December 1, no, mga pangat, kagaya ng sinabi ko nga, may expire yung amnesty na yan, December 30, so sa katapusan. So ngayon mga pangat, sabi ni Madam o ni Sir Bato, na kung pwede lang kunan yung visit visa yung kapatid nila, o pwede naman yun mga pangat, pwede yun, basta maibigay lang nila mga pangat yung tamang requirements, no, na hinihingi mga pangat ng both side immigration. Sa pag-exit naman mga pangat, for example, ngayon na natapos yung visa nyo, pwede ba kayo mag-exit, kumuha ng visa, no, mga pangat, at makabalik. So ngayon mga pangat, is good news yan mga pangat. Ito pwede kayong mag-extend, pwede nyo ma-extend ang 2 beses inyong mga visa. Ibig sabihin mga pangat, pag na-expire ka ngayon, pwede kang kumuha ng another 30 days. At kung ma-expire ulit yon, pwede ka pang makakuha ulit ng another 30 days without exit, no, mga pangat. Hindi nyo na kailangan lumabas pa ng bansa. So, sa pamamagitan lang ng mga pangat ng pagbili o mga pangat ng visa, is pwede na kayong mabisahan ulit ng panibagong visa. Ang ganung proseso mga pangat, kasi nga sa loob ng UAE gagawin o sa loob ng Dubai o kung saan ka mang Emirates, medyo pricey siya mga pangat. Nag-range siya ng 1,250 hanggang 1,550 dirhams. Yun mga pangat yung presyo niya, no, sa ngayon. Yun ay 2 beses lang mga pangat, no. Sa palawang pagkakataon dapat makahanap kayo ng trabaho or else mapapauwi kayo ng Pilipinas, no? Medyo ano eh. So may nabasa pa ako mga pangat na comment. Sabi niya yung kasama niya daw na na-cancel, nakabalik agad, no, mga pangat. Sa mga na-cancel naman mga pangat, ibig sabihin mga pangat is employed kayo, no, o residence visa kayo, no, mga pangat. So para dun mga pangat, ang procedure ng mga pangat, halimbawa ngayon na-cancel kayo, so ibig sabihin yan mga pangat, kinakailangan yung makahanap ng employer o ng work within period ng cancellation paper. Kung nakahanap naman kayo mga pangat, kailangan mabisahan agad kayo ng employer or company kung sino man ang nag-hire sa inyo. Yun, thank you sir. Yun, dumating na. And one water sir. Small. Normal. So yun, kasama tayo. Kapag hindi kayo nakahanap, kailangan nyo mag-back to origin sa Pilipinas. Pauwi kayo ng Pilipinas mga pangat. So hindi kayo pwedeng bumili ng visa, ng tourist visa kagaya ng mga na-expire na visit visa or tourist visa. Hindi ganoon ang procedure, magkaiba. Dahil sa ngayon bawal ang A2A at B2B. Sana maliwanag yun mga pangat. Sana clear na. Ito pa mga pangat, meron pa tayong isang kababayan natin sasagutin ng katanungan mga pangat. Si Christian 3110. Yan, sabi niya mga pangat is, sir, tanong ko lang, pwede ba ako mag-avail ng amnesty? Kasi kinansel ako ng amo ko September 13, 2024. Tapos nasa loob pa ako ng bahay nila nag-work. Nakabisa under ako sa relatives po nila. Overstay na po ako 1 month. Mahigit na po. Tapos passport ko and things ko, pati ikama, nasa amo ko po. Ano po dapat ko gawin? Please pa-help po kung pwede ba ako mag-avail ng amnesty. Salamat po sa mga sagot. So yun, medyo clear natin yun yung pag-avail ng amnesty, no? Sino ba ang hindi eligible para mag-avail ng amnesty? So yung mga eligible na, banggit ko na yung mga pangat, yan, panoorin nyo lang yung vlog na yan, nabanggit ko na kung sino yung mga pwede. Ito mga pangat yung mga hindi naman pwede o not eligible. Kung ikaw ay pumasok dito mga pangat ng illegal, hindi ka pwede, no, mag-avail ng amnesty. Kapag ikaw ay may absconding cases, ito yung mga tumakas mga pangat sa kanilang employer o sa kanilang trabaho mga pangat, ayun yung absconding na tinatawag. Visit visa, residence visa na na-expire na at after ng September 31, hindi sila pwedeng mag-avail o hindi sila eligible mag-avail mga pangat ng tinatawag nating visa amnesty program ng UAE, no, ngayon 2024 nga. At saka isa pa mga pangat, kung ikaw ay may departure case sa anumang GCC country, ibig sabihin ng GCC mga pangat, Gulf country yan, Middle East yan, at deportation sa Saudi, sa Kuwait, sa Qatar, sa Iran, o saan mang Middle East country, hindi ka pwedeng mag-avail ng visa amnesty program ng UAE. At para naman mga pangat, Christian, no, mga pangat, sa batas ng UAE, dapat ang passport nasa mga empleyado. Pero pag ikaw ay kasambahay, merong between employer and employee, kung ano man yung pinag-usapan nyo, no, before ka ma-hire. So yun. Ngayon, para matulungan ka sa problema na kinakaharap nyo ngayon,
Pwede kayong lumapit sa ating Philippine Consulate ko, or else pwede kayong lumapit sa Amir dito mga pa sa UAE. Kung nasa UAE kayo, kung ikama kasi Emirates ID yan pwede kang lumapit sa Amir kung makakalabas ka, or else magpasuyo ka sa mga kilala mo na nakakalabas ng bahay, no? Na yung status mong to ngayon na kinakaharap para matulungan kanila, no? Kung ano yung pwede lang i-advise sa inyo, no? Sa ganyang klaseng sitwasyon mo ngayon na kinakaharap. Medyo mahirap. So, yun. Sana nakasagot ko yung mga katanungan. Sana nagkaroon na ng liwanag. At syempre sa mga nagko-comment, bago kayo mag-comment, nood ka. Panoorin niyo ng buo. Huwag basta comment, no? Kain muna tayo mga pangat, no? Thank you Lord for the blessing. Masarap-sarap itong mga pat sa malamig na panahon. Sarap, usok-usok po mga pangat. Gusto na gusto mga pangat. Solid. 14 dirhams lang itong mga pangat Lapot oh. So yung mga pangat, tapos tayo kumain, tapos tayo manginain mga pangat. At syempre maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang dito na itong vlog to mga pangat. At kung natuto kayo, nag-enjoy kayo. At syempre mga pangat, nagkaroon kayo ng idea. At kung bago ka pa lang sa channel natin, don't forget to like, share, and subscribe. Think positive lang, good vibes. God bless you all sa lahat ng mga pagsubok at tagumpay sa buhay natin. To God be the glory yan mga pangat. At syempre shoutout nga pala sa mga taga-Almutira dyan, na mga sumusubaybay sa atin. At syempre nanonood. At syempre shoutout sa inyo lahat dyan. Syempre mga pangat, see you in the next one. Let's go!